Buksan ko ng ano guys. Yung floating switch ito. Ang wire na to guys. Tumaas na yung level ng tubig guys. Nakaganyan na yung ating water switch. Ang position niyan ay normally close. So may nakuha tayong contact guys. 1.4 ohm. Tapos pag bumaba na yung level ng tubig guys, unti-unting gaganon yan. Ang position naman ng tawag yan, normally open. So dapat wala tayong makuha na reading. OL. Ibig sabihin, wala tayong nakuha reading guys. Pag nakaangat naman uli yung tubig, mag-contact naman siya, mag-ano naman siya, normally close. So dapat may reading lagi siya guys. So guys, ito yung ipapalit ko dito guys sa isa. Yung ano. Kasi dalawa yung ano ito guys, yung float switch. Itong up, saka yung low. Ito yung mag-off ng motor. Ito yung up level, siya yung mag-on ng motor. Pag tumaas na yung level ng tubig. So ito guys, effective na to guys, tanggalin ko. Para hindi na aapaw ulit yung tubig. Ngayon yung buwit guys, yun yung aapaw yung tubig. Kaya bumalik na sa CR. Reklamo yung gumagamit ng CR. Transition na tayo guys. Ilagay ko na siya guys sa tubo guys. Yung tubo pinaka-guide guys. Kaya hindi ano yung kanyang wire. Dumi ko guys. Bawal ang maarte. Dapat maintenance ka. Hindi ka maarte guys. Oh. Dumi yan guys. Galing sa CR. Pero nakasuot ako ng mask guys. Kasi kailangan natin ng protection din. Baka pag tumagal tayo dito, di natin tayo yung amoy. Natin nakamas tayo. Kasi matagal tayong gumagawa dito guys. Sorry guys, medyo maingay guys dahil may ano guys, tubig ko. Galing sa CR guys. Oh, 110 ba? Itong block, ito yung normally open. Tapos itong isa, ganun din. Kasi dalawa yung close switch ito guys. Ganun din ang setup. Black at saka brown. Ito yung isang close switch guys. Yung ano. Normally, close position na yung nasa ilalim na ano guys, close switch. Tapos itong nilagay ko. Ano ba ito guys? Sabaw guys, naka ano pa yan, normally okay, nakalaylay pa siya guys eh. Ngayon, sungkitin ko siya guys ha. So, yun ko muna to. Tapos, ilagay ko sa automatic position. So, hindi siya umandar pa guys, di ba? Dahil itong nilagay ko na bagong close switch guys, naka ano pa yan, normally close, nakagano pa, nakayuko. So, sungkitin ko guys, may panungkit ako dito. Ayan guys, tingnan mo, mandaro. Tapos, bibitawan ko ulit. Pag bitaw ko ulit nito, off ko muna, dahil yung isa naman papanda rin ko, off. Off muna siya guys, in-off ko muna. Tapos, ayun ko ito ulit. Ito naman ang kabila ang gagana ito. Kasi ito yung kanina yung isa. So, ganun din, sungkitin ko siya ulit. Ayan guys, oh. So, nakaon yan, bitawan ko na siya guys. Itong isang clutches guys, siya yung mag-off ng motor. Hintayin natin yan. Ayan. Nag-off na siya guys. So yun guys oh. Ito yung up na float switch. So up po. Ito yung low, yung sa ilalim. Ang may problema itong up. Itong pinalit ko ngayon, yung pinalitan ko. Ito, sira. Yun na guys. Paki-share naman guys or like kung nagustuhan niyo yung aking video guys. Kahit konting like man lang. Okay na sa akin yan guys. Yun na guys. So guys, hindi pa to sira yung mga ano niya. Magnetic contactor. Itong M1 at saka M2. Ito naman yung overload relay. Overload relay 1 saka 2. Ito naman yung kanyang circuit breaker.
Ito naman yung mga accessories, yung selector switch na 3 position. Ito, pag nakalagay sa 8, pindutin mo lang yan. Ito. Tapos pag nakaganyan, o position, pag nakaganyan, automatic na yun guys, wala ka nang gagalawin. Ang magpapaandar siya, si float switch guys, yung nasa ilalim, yung pinalitan ko. Okay na guys. Ayos na guys, ayos na. Thank you for watching guys. Bye bye. See you my next video guys.